Ang ritual ng Sky Blood Rainbow. Kabanata 961, ang paglusong ni Jiang He. Sa hindi kalayuan, may matandang lalaki na dahan-daang naglalakad. Kahit medyo matanda na ang mukha niya, parang binata ang diwa niya. Kung ikukumpara sa huling pagkikita nila, si Jiang ay tila mas bata siya ng ilang taon sa pagkakataong ito. Naglakad siya patungo kay Shu Weigo na may magaan na hakbang. Si Jiang siya talaga. Nakilala ng ilang tao sa silid si Jiang He. Walang umasa na lilito si Jiang sa oras na ito. Mukhang pumasok siya sa Martial Saint Realm. Ulalas ng isang tao. Si Qinyu ay labis na nasasabik. Sa paghusga sa kalagayan ni Jiang, malamang na pumasok siya sa Martial Saint Realm. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Gu Xinghe. Pinalaki niya si Jiang at Ninishan, sa tamang panahon. Papatayin ko rin siya. Pagkatapos, tumingin si Gu Xinghe kay Jiaixing. Hinayaan ko na siyang makatakas noon. Sa pagkakataong ito, patayin mo siya sa harapan ko, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Kinagat ni Jiaixing ang kanyang mga ngipin. Ilang beses na niyang pinabayaan si Jiang noon. Sa pagkakataong ito, natatakot siya na baka hindi niya ito magawa. Jiang naglakad siya patungo kay Shu Weigo ng hakbang-hakbang. Lumapit siya sa tabi ni Shu Weigo at tinulungan siyang tumayo. Sa sandaling ito, si Shu Weigo ay lubhang mahina. Balak sana niyang sirain ang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na mabubuhay. Go and rest, sabi ni Jiang. Ibinuka ni Shu Weigo ang kanyang bibig at may gustong sabihin. Gayunpaman, nag-ambala siya ni Jiang na ikinaway ng kanyang kamay. Isa pa ang dumating. Maraming martial saints ang hindi napigil ang kutsain siya. Gusto mo rin bang mamatay? Tanong ng isa. Jiang hindi niya sila pinansin. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan at malamig na sinabi, "Tara na." Natigilan ang lahat. Tila hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin kay Jiang. Anong sabi mo? Napakamot ng tenga si Zheng Ji at humakbang pasulong. Inulit niya si Jiang, "Umalis na kayo sa lugar na ito." Hahaha. Nang marinig ito ni Zheng Ji, hindi niya napigil ang mapatawa. Paano kung hindi tayo umalis? Tumaas ang kilay ni Zheng Ji at sinabing may mapaglarong tono. Tinulyapan siya ni Jiang at walang pakialam na sinabi, "Kung hindi tayo aalis, hindi tayo makakaalis." Bakas ng pangungutya ang bumungad sa mukha ng lahat. Hindi tayo makakaalis. Paano kaya naging mayabang ang taong ito? Gusto ba niyang lumaban ng mag-isa sa 9 martial saints? Matanda, sa tingin ko ay hindi ka nag-iisip ng maayos. Malamig na tumawa si Zheng Ji. Isang bagong martial saint ang naglakas loob na magsabi ng mga ganoong arrogant na salita. Jiang hindi niya pinansin si Zheng Ji at tumingin kay Gu Xinghe na nasa hindi kalayuan. Aalis ka ba o hindi? Tanong ni Jiang. Tinaas ni Gu Xinghe ang kanyang kilay at sinabing may mahinang ngiti, "Sabi ng lahat na ikaw, Jiang He, ang numero 1 henyo sa mundo. Marami akong narinig tungkol sa iyo, ngunit hindi ko pa nakikita ang iyong kakayahan. Dahil nagkita tayo ngayon, bakit hindi mo ipakita sa amin ang iyong mga kakayahan?" Naging malamig ang mukha ni Jiang at malamig na sinabi niya, "Binigyan kita ng pagkakataon." F-sick ka. Pilit na sigaw ni Zheng Ji at pinangunahan si Jiang He. Ang kanyang mga kamay na bakal ay nakatutok sa mukha ni Jiang. Bahagyang umiwas si Jiang at madaling umiwas. Bago pa makabawi si Zheng Ji, si Jiang ay sinampal na niya ang dibdib ni Zheng Ji. Ang napakabilis na bilis na iyon ay nag-iwan pa ng after-image sa hangin. Bang! Isang malutong na tunog ang narinig. Direktang pinalipad ang katawan ni Zheng Ji. Hindi lang iyon, ang tumagos na puwersa ng palad na iyon ay direktang tumusok sa dibdib ni Zheng Ji. Hindi napigilan ng lahat na manlaki ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga ekspresyon ay biglang nagbago. Isang palad lang ang humarap kay Zheng Ji. Anong uri ng pamamaraan ito? Sa silid, si Qinyu at ang iba pa ay hindi napigil ang sumigaw ng excited. Walang inaasahan na si Jiang He, na pumasok sa Martial Saint stage, ay magiging napakalakas. Hindi tulad ni Shu Weigo, ang mga galaw ni Jiang ay napakatalam at puno ng hangarin na pumatay. Hanggat ang isa ay nahawakan ito, ang isa ay maaaring mamatay o masugitan. Sa katunayan, si Shu Weigo ay hindi mas mababa kay Jiang He.
Sadyang ang dakilang daw na sinusundan niya ay laging nagpapahintulot sa kanya na pigilan ang kanyang mga galaw. Sinusubukan pa ring makatakas ng primordial spirit ni Zhengji, ngunit si Jiang ay ikinawin niya ang kanyang kamay at agad na dinurog ang primordial spirit ni Zhengji. Hindi maiwasan ng lahat na mapahiya. Ang mga pamamaraan ni Jiang ay talagang napakalamig at malupit. Si Qinyu sa silid ay tila may napansin din. Dati, si Jiang ay matagal na siyang nag-iisa. Nasaksihan ni Qinyu ang kanyang mga pamamaraan. Sa oras na iyon, si Jiang ay tiyak na hindi niya magagawa ito ng malinis. Ngunit ngayon, nang walang sabi-sabi, nadurog niya ang primordial spirit ni Zhengji. Ito ay sapat na upang patunayan na si Jiang ay natagpuan din niya ang kanyang sariling landas. Naging solemn na rin ang mga mukha ng lahat ng martial saints na naruroon. Mga ad ng pop future. Sunod-sunod silang napaatras at tumingin kay Jiang He sa harapan nila ng may pagbabantay. Medyo may kakayahan siya, sabi ng isang tao sa mahinang boses. Mukhang hindi na tayo makakapigil. Dapat makaisip tayo ng paraan para mapatay agad siya. Direktang nagbigay ng utos si Gu Xinghe at sumigaw, kahit anong paraan ang gamitin natin, patayin siya. Ang 7 martial saints ay sumigaw at nagsiwalat ng kanilang mga trompeta ng sunod-sunod habang sila ay sumusugod kay Jiang He. Si Jiang ay itinaas niya ang kanyang palad at nagpakita ng sobrang kalmado nang humarap sa 7 martial saints. Boom! Nagpatuloy ang mga pagsabog sa labas. Jiang siya ay nakikipaglaban sa 7 martial saint ng mag-isa. Hindi naman siya dehado. Jiang ang palad niya ay nagdadala ng mga sinag ng mahiwagang liwanag. Sa sandaling iwagayway niya ang kanyang kamay, parang nataman niya ng 12-dosenang palad. Ang mga palm print na iyon ay malinaw na after images na naiwan ng kanyang palad. Gayunpaman, hanggat nakipag-ugnayan sila sa kanila, papatayin o sasaktan nila siya. Ang mas nakakagulat ay ang mga after image na iyon ay maaaring magtipon sa kanyang palad at sumabog na may di mapapantayang nakakatakot na kapangyarihan. Sa pag-asa sa pares ng mga palad na ito, hindi gumagalaw ang figure ni Jiang, at siya ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Bang! Tulad ng pagkagulat ng lahat, biglang nawala ang figure ni Jiang. Bago pa makabawi ang lahat sa kanilang pagkabigla, si Jiang ay nakarating na siya sa likod ng isang tao, at ang kanyang chi palm ay dumurog sa ulo ng kanyang kalaban. Ang bilis, ulalas ng lahat. Si Qinyu, sa kabilang banda, ay nakilala ang hakbang na ito. Ito ang line formula ng 9 na lihim. Diyan ginamit niya talaga ito sa labanan. Ang napakabilis na bilis na iyon ay parang multo, na ginagawang hindi ito maunawaan ng mga tao. Diyan ginamit niya ang formula ng linya sa sukdulan. Umaasa sa kanyang matikas na mga hakbang at matatalas na diskarte, napatay niya ang 4 na martial saints sa isang kisap mata. Sa pagtingin sa 4 na tao na bumagsak sa lupa, ang mga martial saints na naruroon ay natakot din. Lahat sila ay umatras sa likuran ni Gu Xinghe ng isa-isa. Lahat sila ay parang nawala ng ganang lumaban. Medyo pangit din ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Nang malapit na silang magtagumpay, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Jiang ay bigla siyang lumitaw ng wala saan. Bukod dito, napakalakas niya. Lord Jiaxing, umaasa kami sa iyo. Sabi ng isang martial saint. Bahagyang kumunat ang noo ni Jiaxing. Tumingin siya kay Gu Xinghe na parang naghihintay ng utos ni Gu Xinghe. Kabanata 962, Magkaibang Landas. Ang lakas ni Jiang ay lubos na lumampas sa inaasahan ni Jiaxing. Sa sandaling ito, kahit si Jiaxing ay nagsisi sa hindi pagtanggal kay Jiang niya kanina. Hehe. Sa wakas, nagsalita si Gu Xinghe. Tinulyapan niya si Jiang He sa harap niya at walang pakialam na sinabi, ang sikat na Jiang ay talagang ipinamuhay niya sa kanyang reputasyon. Si Jiang ay tumingin siya kay Gu Xinghe at sinabing, "Tara na. Huwag kang tumuntong dito sa hinaharap." Pinaikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, ngumisi siya at sinabing, "Sige, bibigyan kita ng mukha ngayon." Ang pangungusap na ito ay agad na ikinagulat ng lahat. Talagang pumayag si Gu Xinghe sa kahilingan ni Jiang He. Hindi ito nababagay sa kanyang pagkatao. Let's go. Tumalikod si Gu Xinghe at nagplanong umalis. Mahigpit na kumunat ang noo ni Jiaxing.
Malalim siyang tumingin kay Jiang He at sumunod sa likod ni Gu Xinghe pababa ng bundok. Hanggang sa bumaba sila sa bundok ay hindi napigilan ni Jai Xing na magtanong, bakit hindi mo ako hayaang kumilos? Sumulyap si Gu Xinghe kay Jai Xing at sinabing, may pakinabang pa ba para kumilos ka ngayon? Alam ni Jai Xing na ang bagay na ito ay sanhi ng kanya, kaya sinabi niya na may kaunting pagkakasala, ako na ang bahala sa bagay na ito. Hindi na kailangan. Ikinaway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at pagkatapos ay nginisyan, hindi mo na kailangan na kumilos. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni Jai Xing. Gumisi si Gu Xinghe, may gagawa nito. Kumunat ang noo ni Jai Xing. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, ibig mong sabihin. The Sky Blood Rainbow. Tama. Huminga ng malalim si Gu Xinghe. Gusto kong ilihis ang gulo at hayaan ang Sky Blood Rainbow na makialam sa bagay na ito. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, hindi nakalimutan ni Gu Xinghe na makuha ang puso ng mga tao. Tinulyapan niya si Jai Xing at sinabing, kahit matalo mo si Jiang He, natatakot ako na magiging napakahirap. Ayokong makitang may mangyari sa iyo. Si Jai Xing, na may dalisay na kalikasan, ay hindi alam kung ano ang iniisip ni Gu Xinghe. Medyo na-touch, at medyo guilty din ang mga mata niya. Young Master Gu, pasensya na. Yumuko si Jai Xing at sinabi. Hindi mapigilan ni Gu Xinghe na mapangiti sa kanyang puso. Tinapot niya ang balikat ni Jai Xing at sinabing, Tito Jai Xing, masyado kang magalang. Sumakay ka sa kotse. Iniwan ng lahat ang siyam na Pinnacles Mountain. Gulong-gulo na ang bundok. Si Qin Yu at ang iba ay tumakbo palabas ng bahay. Tinugod niya si Shu Weigo at nagtanong sa mahinang boses, Senyor, ano ang nararamdaman mo? Ikinaway ni Shu Weigo ang kanyang kamay. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit wala siyang masabi. Iiwan ko si Shu Weigo sa iyo, sabi ni Jiang. Tumango si Qin Yu at sinabing, Senior Jiang siya, huwag kang mag-alala. Kasabay nito, binuhat ni Qin Yu si Shu Weigo sa kanyang likod at pumasok sa silid. Ang panloob at panlabas na pinsala ni Shu Weigo ay nakaapekto sa kanyang mga panloob na organo. Si Qin Yu ay unang tinatakan ang kanyang mga mingmen at pagkatapos ay naghanda upang pinuhin ang mga table tasks. Sumulat siya ng Race 8 at ibinigay kay Zhuang Teng. Bumili ng gamot ayon sa Race 8 na ito, sabi ni Qin Yu. Mabilis na tumango si Zhuang Teng. Pagkatapos niyang kumuha ng Race 8 ay nagplano siyang bumaba ng bundok. Sasama ako sa iyo, sabi ni Chiang Mang sa malalim na boses. Pumayag naman si Zhuang Teng at nagmamadaling bumaba ng bundok ang dalawa. Don't tell me Gu Xinghe at ang iba pa ay nakahiga sa paanan ng bundok. Tanong ni Yao Meng na nakakunot ang noo. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Qin Yu na mag-alala. Kung nakilala nila si Gu Xinghe, natatakot sila na mapahamak sila. Naghihintay ang lahat sa bundok. Sa kabutihang palad, ang paglalakbay na ito ay hindi mapanganib. Kinagabihan, nagmamadaling bumalik ang dalawa. Paano ito? Walang nangyari sa daan, tama? Tanong ni Qin Yu. Umiling si Zhuang Teng at sinabing, hindi. Napaungol si Qin Yu bilang pasasalamat. Wala na siyang sinabi pa. Pagkatapos uminom ng mga halamang gamot, nagsimula siyang magpino ng mga table tasks. Inilabas niya ang pill cauldron, at isang tipak ng espiritual na apoy ang nagliwanag sa kanyang palad. Sa sandaling bumagsak ang apoy, lumiit ang mga damo sa kaldero ng tableta. Pinalibutan ng lahat ang pill cauldron, tila interesado. Pinugol ni Qin Yu ang halos buong gabi sa pagpino ng tatlong uri ng mga table tasks. Sila ay ang Meridian Protecting Pill, ang Siyam na Yang Pill, at ang Jade Dew Pill. Ang tatlong uri ng mga tabletang ito ay ginamit upang protektahan ang mahahalagang meridian, at upang gamutin ang panloob at panlabas ng mga pinsala. Matapos ay pakain ng tatlong uri ng mga tabletang ito kay Shu Weigo, ang kanyang paghinga ay agad na naging mas matatag. Sapat na ba iyon? Mahinang tanong ni Yao Meng. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabi, natatakot ako na ang senior ay kailangang magpahinga ng ilang oras. Bahagyang tumango si Shu Weigo at sinabing, salamat. Mga ad ng Pop Future. Mapait na ngumiti si Qin Yu at sinabing, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Senior?
Sabihin mo sa akin? Kung hindi siya dumating si Senior Jiang, may balak ka bang sirain ang sarili? Hindi sumagot si Shu Weigo, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig na ng kanyang sagot. Senior, kahanga-hanga ang iyong pagiging hindi makasarili. Hindi napigilan ni Chinyu na itinaas ang kanyang mga kamay kay Shu Weigo. Yumuko rin ang iba kay Shu Weigo. Ikinaway ni Shu Weigo ang kanyang kamay at sinabing, baka mali ang tinatahak kong landas. Natahimik ang lahat, na parang hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ni Shu Weigo. Gayunpaman, naunawaan ni Chinyu ang iniisip ni Shu Weigo. Pagkatapos ng labanang ito, malamang na pinagsisihan ni Shu Weigo ang landas na pinili niya. Kung siya ay katulad ni Jiang He, at bawat galaw ay mapagpasyahan at mapagpasyahan, bakit kailangan niyang tahakin ang landas ng pagsira sa sarili? Senior, magpahinga ka ng mabuti. Yumuko si Chinyu kay Shu Weigo. Mananatili ako at aalagaan si Senior Shu, sabi ni Yao Meng. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, salamat sa iyong pagsusumikap. Pagkatapos lumabas ng silid, sinulyapan ni Chinyu ang lahat at sinabing, lahat, magpahinga ng maaga. Okay. Tumango silang lahat. Pagkaalis ng lahat, saglit na natahimik si Chinyu. Pagkatapos, sinundan niya si Jiang He's internal chi at pumasok sa isang kwarto. Jiang tila inaasahan niyang darating si Chinyu. Nang buksan ni Chinyu ang pinto, tahimik siyang nakaupo sa harap ng mesa at gumagawa ng isang kaldero ng tsaa. Senior Jiang He. Lumakad si Chinyu at bahagyang yumoko. Tumango si Jiang at nagsali ng isang tasa ng tsaa para kay Chinyu. Senior, kailan ka pumasok sa Martial Saint stage? Tanong ni Chinyu na may pagdududa. Sinabi ni Jiang, 3 araw na ang nakalipas. Natahimik sandali si Chinyu bago niya sinabi, Senior, naiintindihan mo rin ang sarili mong mga diskarte sa Dao bago ka pumasok sa Martial Saint stage, tama ba? Nagulat ito kay Jiang. Marunong ka talagang umintindi ng Dao techniques. Mahigit 1 buwan akong nagugol para intindihin ang prinsipyong ito. Dahan daw ang umiling si Jiang. No wonder mataas ang tingin ni Ji Yuhong sayo. Mapait nang umiti si Chinyu at sinabing, naintindihan ko lang ang prinsipyong ito noong tinatalakay ko ang Dao kay Senior Shu Weigo. Kaya lang, hindi pa ako nakakahanap ng sarili kong Dao. Siguro kung mabibigyan ako ng mga pointer ng senior. Kabanata 963, ang mapanlinlang na pukana ni Gu Xinghe. Sabik na tumingin si Chinyu kay Jiang, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Gayunpaman, umiling si Jiang at sinabing, dahil alam mo na kung paano intindihin ang Dao, dapat mong maunawaan na sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa iyong sariling landas maaari kang maging isang martial saint. At saka, ikaw lang ang nakakaalam ng sarili mong landas. Hindi nakaimik si Chinyu. Tama, kahit siya mismo ay hindi niya naiintindihan ang kanyang sariling landas, ano pa ba ang iba? Naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Chinyu. Ang pag-unawa sa mga diskarte sa Dao ay hindi isang maikling proseso. Maraming tao ang maaaring gumugol ng mga dekada o kahit na habang buhay, sabi ni Jiang. Ang mga martial saints ay parang sanggang daan sa daan na nagpapasya kung aling direksyon ang gusto mong puntahan. Tumayo si Chinyu at tumango, oo, salamat sa iyong paggabay, Senior. Pagkatapos niyang magsalita, umalis si Chinyu. Sa mga susunod na araw. Bukod sa pagpino ng mga table tasks para kay Shu Weigo, hinahanap din ni Chinyu ang kanyang sariling landas. Mabilis ding kumalat ang balita tungkol kay Jiang na tumuntong siya sa Martial Saint Realm. Ito ay tulad ng isang gamot na nagpapalakas ng puso, na naging dahilan upang ang lahat ay nakahinga ng maluwag. Nang kumalat ang balita tungkol sa labanan sa Siyam na Pinnacles Mountain, mas naging excited ang lahat. Ito ay sapat na upang patunayan na ang mga martial saints na lumitaw mula sa kasalukuyang panahon ay mas makapangyarihan kaysa sa mga lumang martial saints sa kanilang lihim na kaharian. Hanggat may pumasok sa Martial Saint Realm, magagawa niyang labanan ang 10 sa kanila ng mag-isa. Nagtataka ako kung sino ang susunod na taong tatantong sa Martial Saint Realm. Ads by Pop Future. Habang ang lahat ay nasa sabik, si Gu Xinghe ay pumunta sa immortal na sekta ng pagpatay. Ang immortal na sekta ng pagpatay ay mukhang napakahina at iba sa mga nangungunang sekta sa kanilang impresyon.
Bukod sa Whitebone Army, si Tian Suehong lang ang nandito. Bakit? Hinahanap mo ba ako? Nakatingin kay Gu Xinghe na biglang bumisita, bahagyang iminulat ni Tian Suehong ang kanyang mga mata. Umupo si Gu Xinghe sa tapat ni Tian Suehong. Nilero niya ang isang butil sa kanyang harapan at sinabing walang pakialam, hindi mo ba gustong lumunin ang espiritual na pakiramdam ng isang mandirigma? Mayroon akong magandang lugar na pupuntahan. Nine Pinnacles Mountain. Sabi ni Tian Suehong na may mahinang ngiti. Natigilan si Gu Xinghe at nagtanong, paano mo nalaman? Ngumisi si Tian Suehong, Gu Xinghe, gusto mo akong gamitin bilang sibat. Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka? Agad na kumunat ang mga kilay ni Gu Xinghe. Bakit? Natatakot ka? Tumaas ang kilay ni Gu Xinghe at nagtanong. Tanong pabalik ni Tian Suehong, kung hindi ka natatakot, bakit hindi ka pumunta? Wala sa akin ang skeleton army mo. Kung handa kang ipahiram sa akin ang skeleton army mo, papatagan ko ang 9 na Pinnacles Mountain bukas. Malamig na sabi ni Gu Xinghe. Don't tell me natakot ang skeleton army mo kay Jiang He. Gumuso si Tian Suehong at sinabing, Jiang wala siya sa harap ng skeleton army ko, pero hindi ako pupunta sa 9 Pinnacles Mountain. Bakit? Kumunat ang noo ni Gu Xinghe. Walang pakialam na sinabi ni Tian Suehong dahil hindi na kailangan. Nahanap ko na ang pinakamataas na paraan ng paglilinang ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Nangungunang paraan ng paglilinang. Ano iyon? Patuloy na tanong ni Gu Xinghe. Gayunpaman, ipinikit ni Tian Suehong ang kanyang mga mata at tila ayaw sagutin ang tanong na ito. Hindi humingi ng gulo si Gu Xinghe. Bahagya siyang ngumuso at tumalikod na para umalis. Pagkasakay sa kotse, tinanong ni Long Mei, Young Master Go, kumusta? Ads by Pop Future. Malamig na ngumuso si Gu Xinghe, ito ay mas duwag. Tila ang kanyang hukbo ng mga puting buto ay isang walang laman na titulo. Sinabi ni Long Mei sa malalim na boses, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Pinaikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata at sinabing, may mga bagay na hindi niya magagawa dahil lang sa ayaw niya. Dahil ayaw niyang gawin iyon, pipilitin ko siyang gawin iyon. Pagkatapos niyang magsalita, ikinaway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at sinabing, start na natin ang sasakyan. Sa walang kamatayang sekta ng pagpatay, dahan-daang binuksan ni Tian Suehong ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, 13 puting buto ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang bawat isa sa 13 puting buto na ito ay may kakayahang palm unit ng isang martial saint. Sa pagtingin sa 13 puting buto sa kanyang harapan, mas lumawak ang ngiti sa mukha ni Tian Suehong. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga katawan ng 13 puting butong ito ay nagsimulang maglabas ng mga sinag ng liwanag. Ang liwanag ay pumasok sa gitna ng mga kilay ni Tian Suehong, at isang nakaka-relax na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sulok ng bibig ni Tian Suehong ay kumulubot sa isang malamig na ngiti. Noon, ang walang kamatayang sekta ng pagpatay ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang makuha ang mga espiritual na pandaman ng 10,000 mandirigma at binuo ang Supreme Sect. Ngayon, gagayahin ko ang mga ancients at gagamit ako ng isang lihim na pamamaraan para mabuo ang aking kataas-taasang tunay na katawan at humakbang muli sa tuktok. Sabi ni Tian Suehong na may kabayanihan na ekspresyon. Ang dahilan kung bakit hindi niya kailangang tapakan ang 9 na tugatog na bundok ay dahil natagpuan niya ang sikretong pamamaraan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Hanggat matagumpay niyang inilatag ang lihim na pamamaraan na ito, maaari niyang makuha ang espiritual na kahulugan ng mga martial artist sa malaking sukat upang maging kanyang sarili. Maghintay ka lang. Lahat kayo ay magiging bahagi ng aking katawan. Gumisi si Tian Suehong at ipinakita ang isang malupit na ngiti. Tuldok tuldok tuldok. Mapayapa ang 9 na taluktok na bundok. Maraming tao ang sumunod sa likod ni Jiang at natuto ng mga spelling mula sa kanya. Ads by Pop Future. Si Qin Yu ay isang exception. Ang mga spell na pinagkadalubhasaan niya ay hindi bababa sa Jiang na siya, kaya hindi niya kailangang matuto. Pinugol ni Qin Yu ang karamihan ng kanyang oras sa paghahanap ng kanyang sariling landas ng paglilinang.
Ngunit sa tuwing ipipikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, daan-daang daan ang lumitaw sa kanyang harapan. Bawat daan ay kumakaway kay Chinyu. Maging si Chinyu mismo ay hindi malaman kung aling landas ang tatahakin. Sa loob lamang ng ilang araw, naging payat si Chinyu. Hindi lang iyon, nitong mga ilang araw, panakanak ang dumudugo ang bibig ni Chinyu. Tila lumaki na naman ang sugat sa gininto ang kaibuturan ng kanyang katawan. Talagang nag-aalala ako, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Pagkatapos kong mahanap ang sarili kong landas, siguro kailangan kong hanapin ang makalangit na banilya, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Tuldok. Jingdo Martial Arts Association. May isang taong nakatayo sa opisina ni Gu Xinghe. Ang taong ito ay nagpapalabas ng nakakatakot na panloob na chi, at ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang itim na damit. Ang taong ito ay walang iba kundi si Teng. Young Master Gu? Bakit mo ako hinahanap, lalo pang naging masama si Teng, dahilan para manginig ang mga tao. Maging si Gu Xinghe ay medyo hindi komportable. Sumimangot siya at sinabing, gusto kong pumatay ka ng isang tao, ngunit ang eksena ng pagpatay ay dapat gawin na parang si Gu Xinghe ang gumawa nito. Sa madaling salita, gusto kong maunawaan mo ang espiritual na kahulugan. Kaya mo ba? Hiteng grinned and said, para sa akin. Madali lang. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung sino ang papatayin. Kinuha ni Gu Xinghe ang isang dokumento at inihagis kay Hiteng. Ang dokumento ay napuno ng mga pangalan ng mga tao. Nang makita niya ng malinaw ang mga pangalan, ang mga labi ni Teng ay pumulupot sa isang malamig na ngiti. Napakaraming tao. Jingdo Martial Arts Association, napakatapang na ba nila ngayon? Madilim na sabi ni Hiteng. Sinabi ni Gu Xinghe na may malungkot na mukha, hindi dahil matapang ang samahan ng martial arts ng Jingdo, matapang ang Tianzhong. Sinabi ni Hiteng na may mahinang ngiti, naiintindihan ko. Gagawin ko ito ngayong gabi. Kabanata 964, Pagpuksa. Kinuha ni Hiteng ang dokumento, tumalikod, at lumabas ng opisina. Paglabas niya, nabangga niya si Jiaxing. Si Jiaxing ay may napakasamang impresyon kay Hiteng. Nang makita niya ang dokumento sa kanyang kamay, agad niyang sinabi na may pagtatampo na mukha, dalhin mo ito para makita ko. Noong una ay gustong tumanggi si Hiteng, ngunit ang mapang-ipong pakiramdam na ibinigay ni Jiaxing ay naging dahilan upang wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Sa pagtingin sa listahan ng mga pangalan sa dokumento, ang ekspresyon ni Jiaxing ay lalong naging hindi magandang tingnan. Ibinalik niya ang dokumento kay Hiteng, saka mabilis na naglakad papasok sa opisina. Young Master Gu, ikaw, gusto mong gumawa ng hakbang laban sa mga aristokratikong pamilya ng Jingdo. Tanong ni Jiaxing na may sobrang hindi magandang tingnan. Bahagyang ngumuso si Gu Xinghe, oo, wala silang respeto sa Jingdo Martial Arts Association. May kailangan akong gawin. Ngunit, hindi ba masyadong malupit ang pagpuksa sa isang pamilya? Sabi ni Jiaxing sa mahinang boses. Ngumisi si Gu Xinghe, malupit. Sa tingin ko ay hindi. At saka, ito ay ginawa ng Heavenly Blood Rainbow, hindi ako. Ang ginawa mo ay walang pinagkaiba sa ginawa ng Heavenly Blood Rainbow. Hindi ba mahulaan ng mga maharlikang pamilyang iyon ang relasyon mo sa Heavenly Blood Rainbow? Sigaw ni Jiaxing. Ngumisi si Gu Xinghe, iyan ang gusto ko. Kung hindi nila mahulaan na may kinalaman ito sa akin, ano pa ang silbi kung gagawin ko ang lahat ng ito? Paano ko sila matatakutan sa akin? Sa ganitong paraan, magagawa kong sisihin si Tianzhong at takot sila sa akin. Pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Napatulala si Jiaxing. Tiningnan niya ang Gu Xinghe na nasa harapan niya, nakasama niya sa paglaki, at medyo hindi pamilyar. Ang gayong kalupitan ay naging dahilan ng kaunting awa ni Jiaxing para sa kanya. Ads by Pop Future. Sige, hindi mo na kailangang itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong, sabi ni Gu Xinghe na may malungkot na mukha. Kinagat ni Jiaxing ang kanyang mga ngipin, at sa huli, ang sakit at buntong hininga na lang ang kanyang kaya. Tuldok. Kinabukasan. Naglalakad-lakad si Chinyu sa siyam na tuktok na bundok araw-araw.
Minsan ay lumakad siya sa tuktok ng bundok, at minsan sa paanan ng bundok. Ang tanging naiisip niya ay ang sarili niyang mga diskarte sa daw. Habang naglalakad siya sa tuktok ng bundok, bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa silid. Nang marinig ang sigaw, nagmamadaling pumasok si Chinyu sa silid. Pagkapasok niya, nakita niya ang mukha ni Zhuang Teng na puno ng galit, at puno ng luha ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang Tai He sword at susugod na sana pababa ng bundok na parang nabaliw. Si Yao Ming at ang iba pa ay mahigpit na kumapit kay Zhuang Teng at patuloy na pinapayuhan siya, "Zhuang Teng, huminahon ka." Sumigaw si Zhuang Teng, "Paano ako kakalma? Papatayin ko si Tian Zuehong, papatayin ko siya." Sumugod si Chinyu at kumunat ang noo, "Anong nangyayari? Anong nangyari?" Ibinigay ni Kung Yun kay Chinyu ang kanyang telepono. Sa telepono, mayroong isang sobrang madugong larawan na may nakakagulat na pamagat. Huling gabi, ang pamilya Zhuang ay nalipol. Sa kasalukuyan, ito ay espekulasyon na ito ay ginawa ng Heavenly Blood Rainbow. Sa larawan, 12 ng mga tao mula sa pamilya Zhuang ay nakahiga sa isang pool ng dugo. Ang kanilang mga katawan ay mukhang halos nanlambot, at ang kanilang espiritual na mga pandama ay inilabas. Talagang mukhang ginawa ito ng Heavenly Blood Rainbow. Ads by Pop Future. Sa pagtingin sa larawang ito, biglang tumibok ang puso ni Chinyu, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas hindi magandang tingnan. Paano ito? Mahinang ungol ni Chinyu at tumingin kay Zhuang Teng na may dalamhati. Si Zhuang Teng ay isang napakamapagpatuloy na tao, at nagkaroon siya ng napakalapit na relasyon sa kanyang pamilya. Ngayong nalipol na ang buong pamilya niya, paanong hindi siya magagalit? Sob. Tinakpin ni Zhuang Teng ang kanyang mukha at lumuhad sa lupa. Ang kamay na nakahawak sa Tai He sword ay hindi rin namamalayan na lumuwag. Kung hindi dahil sa inalis ko ang Tai He sword, hindi sana sila namatay. Siguradong mapoprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko ito. Bumagsak si Zhuang Teng sa lupa, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Lalong nagalit si Chinyu. Napuno ng mga alon ng hindi mapigil ang pagpatay ang kanyang puso. Kinuha ni Zhuang Teng ang Tai He sword para iligtas ang sarili. Ngayong nangyari na ang ganoong bagay, natural na responsable din si Chinyu. Pakiusap, bitawan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Gusto kong umuwi. Gusto kong patayin si Tian Zuehong. Patuloy na humihikbi si Zhuang Teng, mukhang lubhang nakakaawa. Kahit bumaba ka ng bundok ngayon, kaya mo bang patayin si Tian Zuehong? Hindi napigilan ng mga tao sa paligid na mapabuntong hininga. Naiintindihan namin ang iyong nararamdaman, ngunit hindi ba ang layunin nila na pababain tayo ng bundok? Itinaas ni Zhuang Teng ang kanyang ulo at sinabi sa sakit, "Gusto kong bumaba ng bundok para kunin ang mga katawan ng aking mga magulang, hindi ba maaari iyon? Ako na lang ang natitira sa pamilya Zhuang. Kung hindi ako babalik, tiyak na nakahandusay ang kanilang mga katawan sa ilang." Nang marinig ito, natahimik ang lahat. Ads by Pop Future. Sasama ako sa iyo bababa ng bundok. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Chinyu at sinabi sa malalim na boses. Nang marinig ito, agad na napakunot ang noo ng lahat. "Chinyu? Bakit ka rin nagkakagulo? Ikaw ang target nila sa simula. Kung bababa ka ng bundok, hindi ka nila pababayaan," sabi ni Yao Ming. Umiling si Chinyu. Tiningnan niya ang lahat at sinabing, kung ito ay talagang ginawa ng Heavenly Blood Rainbow, hindi lang ang pamilya Zhuang. Kapag may bumaba sa bundok, masusugpo natin ang sakuna na ito. At ang taong iyon ay maaari lamang maging ako, sabi ni Chinyu. "Sasamahan kita," nagmamadaling sabi ni Chang Mang. Umiling si Chinyu at sinabing, "Hindi na kailangan. Isa pang tao at isang mas kaunting tao. Hindi ito makatuwiran." Pagkatapos, tumingin si Chinyu kay Zhuang Teng. Yumuko siya at sinabi, "Zhuang Teng, ibabalik ko sa iyo ang kanilang mga bangkay." Hinawakan ni Zhuang Teng ang kanyang buhok at sinabing masakit, Okay. Nagpaalam si Chinyu sa lahat, pagkatapos ay tumalikod at naghanda na bumaba ng bundok. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang tinawag ni Zhuang Teng si Chinyu.
Ibinigay niya ang Taihi sword kay Chinyu at sinabi sa nanginginig na boses, kung kaya mong patayin si Tian Zuehong, sana. Sana magamit mo ang espadang ito para patayin siya. Hindi mapigilan ni Chinyu na matigilan. Pagkatapos, itinulak niya pabalik ang espada. Zhuang Teng, sana makapaghiganti ka mag-isa. Huminga ng malalim si Chinyu. Kung hindi mo kaya, tutulungan kitang gawin ito. Kahit ano paman, hahayaan kitang patayin si Tian Zuehong gamit ang sarili mong mga kamay. Natigilan si Zhuang Teng. Natarante siyang tumingin kay Chinyu at muling tumulo ang mga luha. Mabuti, mabuti. Kinagat ni Zhuang Teng ang kanyang mga ngipin. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Tumalikod siya at naglakad pababa ng bundok. Sa sandaling ito, maliban sa pagdurusa, mayroon ding nakatagong galit sa kaibuturan ng puso ni Chinyu. Ang galit ay parang isang mabangis na hayop na ikinulong sa isang hola, at ang hola na ito ay tila malapit ng masira. Kabanata 665, Sarili kong landas. Pagkababa ni Chinyu mula sa Siyam na Pinnacles Mountain, dumiretso siya sa pamilya Zhuang. Sa sandaling ito, ang paligid ng pamilya Zhuang ay nakahiwalay na. Nang walang pahintulot, walang pinayagang makalapit. Nang dumating si Chinyu sa pamilya Zhuang, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging medyo pangit. Ang pamilyang Zhuang, na dating nag-e-enjoy sa buhay araw at gabi, ngayon ay nasa estado ng paghina. Kahit na napakalayo nila, naaamoy ni Chinyu ang mahinang yinchi na ibinuga mula sa manor. Huminga ng malalim si Chinyu, sumabog ang kanyang pigire, at humakbang siya sa manor. Sa lupa, may sunod-sunod na mga bangkay. Napakalungkot ng mga bangkay na ito na kahit sinong makakita sa kanila ay mahihirapang tanggapin. Sa pagtingin sa nakapalibot na eksena, ang ekspresyon ni Chinyu ay lalong naging malungkot. F***, kay Blood Rainbow. Ang mga mata ni Chinyu ay duguan at puno ng galit. Yumuko siya at kinuha ang isang bangkay, naghahanda na ilagay ito sa special artifact. Gayunpaman, sa sandaling kinuha niya ang bangkay, hindi napigilan ni Chinyu na bahagyang sumimangot. Bagamat ang mga bangkay na ito ay nakuha ang kanilang mga banal na pandama, medyo iba sila sa mga pamamaraan ng Sky Blood Rainbow. Nakita ni Chinyu ng kanyang sariling mga mata ang mga pamamaraan ng rainbow ng dugo. Ang mga masasamang multo na ipinatawag niya ay direktang kukuha ng divine sense ng isang tao. At ang mga bangkay na nasa harapan niya ay parang pilit na inalis ang espiritual na pakiramdam ng isang tao matapos silang patayin. Mukhang nakita ko na ang pamamaraang ito dati, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Sa sandaling ito, biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu habang iniisip niya ang isang tao. Chateng. Ads by Pop Future. Ang pamamaraang ito ay lubos na katulad ng mga pamamaraan ni Hiteng. Pwede bang? Si Hiteng ang gumawa nito. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Chinyu. Bago makapag-isip si Chinyu, naramdaman niyang may papalapit. Hindi na nang-ahas si Chinyu na mag-aksaya pa ng oras. Mabilis niyang iniligpit ang mga bangkay at tumalikod para umalis. Hindi nagtagal pagkaalis ni Chinyu, sumugod si Gu Xinghe. Sa pagtingin sa mga bangkay na dinala, hindi mapigilan ni Gu Xinghe na magmura. Nagkamali ako ng kalkula. Kinagat ni Gu Xinghe ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay unti-unting kumulimlam. Alam ko na. Siguradong may kumuha ng bangkay, at ang taong iyon ay malamang na si Chinyu. Inamoy ni Jai Xing ang kanyang panloob na chi at tumango, si Chinyu talaga. Damn it! Lalo nitong ikinagalit si Gu Xinghe. Tinuntok niya ng malakas ang pader at hindi mapigil ang champagne, kung alam kong mangyayari ito, hindi ko hahayaang sisihin ang Heavenly Blood Rainbow. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Jai Xing. Bago pa makapagsalita si Gu Xinghe, bumantong hininga ang mahabang kilay na lalaki sa tabi niya, syempre, hahayaan kong si Chinyu ang sisihin. Master Jai Xing, nasira ba ng cultivation mo ang utak mo? Hindi nagsalita si Jai Xing at tahimik na tumayo doon. Pinaikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata at nginisyan, mukhang umalis na si Chinyu sa bundok. Gusto mo bang kumilos ako? Tanong ni Jai Xing. Ikinaway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at sinabing, hindi. Gusto kong gamitin ang kamay ni Chinyu para alisin ang mga taksil na ito.
Mula nang lumitaw ang Mystic Realm Warriors, ang mga warriors ng kasalukuyang mundo ay lalong hindi nasisiyahan sa Jingdo Martial Arts Association. Sa panlabas, walang pakialam si Gu Xinghe, ngunit sa totoo lang, matagal na niyang naaalala ang lahat ng taong ito sa kanyang puso. Ads by Pop Future. Ang pamilya kong, pamilya Yao, pamilya Chu, at iba pa ay nagsimulang tutulan ang JINGDU Martial Arts Association. Sa pagkakaalam ko, si Qin Yu ay tila nakabisado ng isang pamamaraan na tinatawag na Heaven Swallowing Technique, ginisyon ni Gu Xinghe. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay maaaring sumipsip ng panloob na lakas ng mga tao para sa sarili nitong paggamit, at ginamit niya ito ng maraming beses sa publiko. Biglang natauhan si Long Mei, hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabing, matalino si Young Master Gu. Ngumisi si Gu Xinghe, Qin Yu, hindi lang gusto kong mamatay ka, gusto ko ring mamatay ka ng hindi makatarungan. Kaya, tumalikod si Gu Xinghe at bumalik sa kanyang opisina. Muli niyang hinanap si Teng at sinabi sa kanya ang kanyang iniisip. Matapos niyang marinig iyon, hindi naiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Young Master Gu, ito talaga ang gusto ko, dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabi. Malapit ko nang makuha ang lahat ng mga taong ito. Salamat, Young Master Gu. Ikinaway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at sinabing, Go. Tandaan, kailangan mong isa-isa na lumapit at dahan-daang magdulot ng gulat, intindihin. Don't worry. I know this kind of thing. Dinilaan niya ang labi niya at tumalikod para umalis. Hindi nakatiis si Jai Xing at sinabing, gusto mo ba talagang pumatay ng napakaraming tao? Labag sa kalooban ko ang mga taong ito. Karapat-dapat silang mamatay. Sigaw ni Gu Xinghe. Napabuntong hininga si Jai Xing at inisip ang sarili, Young Master Gu, natatakot ako na nawala ang iyong pag-iisip. Kung magpapatuloy ito, hindi ka na makakatuntong sa Martial Saint Realm. Tuldok. Sa kabilang side, tinala ni Qin Yu ang mga bangkay na ito pabalik sa siyam na Pinnacles Mountain. Sa sandaling makita niya ang mga bangkay, agad na napaluha si Zhuang Teng. Ads by Pop Future. Lumuhad siya sa harap nitong mga bangkay na wala na sa anyo ng tao at umiyak ng maraming beses na nawalan siya ng boses. Nakita ito ng lahat at nakaramdam ng kirot sa kanilang mga puso. Ikinalulungkot ko ang pagkawala mo. Lumakad si Yao Meng at inalo siya ng mahina. Si Qin Yu, na nakatayo sa gilid, ay tahimik na naghihintay kay Zhuang Teng. Pagkatapos ng hindi malamang tagal, unti-unting huminahon ang emosyon ni Zhuang Teng. Sky Blood Rainbow. Siguradong hindi kita bibitawan. Naikuyom ni Zhuang Teng ang kanyang mga kamao, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, ang bagay na ito, maaaring hindi gawin ng Sky Blood Rainbow. Nang marinig ito, sabay-sabay na tumingin kay Qin Yu ang lahat. Agad na ipinaliwanag ni Qin Yu ang pamamaraan ng Sky Blood Rainbow at ang mga bakas na naiwan sa mga bangkay. Nakita ko na ang pamamaraan ng Sky Blood Rainbow gamit ang sarili kong mga mata. Siguradong hindi ito ginawa ng Sky Blood Rainbow, sabi ni Qin Yu na may malungkot na mukha. Kung hindi siya, sino pa kaya? Nakakunot ang noo ni Yao Meng. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabing, Hiteng, ito ay eksaktong kapareho ng teknik ni Hiteng. Hiteng. Siya ba ang dating numero 1 tao ng Central Plains? Ulalas ni Kung yon. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, ang taong ito ay nagtatrabaho na ngayon para sa Jingdo Martial Arts Association. Sa palagay ko marahil ito ay ginawa ng Jingdo Martial Arts Association. Jingdo Martial Arts Association. Nang marinig ito, agad na nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi maaari. Bagamat kasuklam-suklam ang samahan ng martial arts ng Jingdo, hindi ito gagawa ng napakasamang bagay, sabi ni Chu Heng sa gilid. Umiling si Qin Yu at sinabing may mapait na ngiti, kung si Lola Qin ang kumokontrol sa Jingdo Martial Arts Association, marahil ay hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Ngunit ngayon ang tao ay si Gu Xinghe. Si Gu Xinghe ay baliw na. Siyempre, hula ko lang ito. Pagkatapos, muling iwinagayway ni Qin Yu ang kanyang kamay. Agad na natahimik ang lahat, na para bang iniisip nila ang bagay na ito.
Hindi na kita sasamahan. Bababa ako ng bundok. Huminga ng malalim si Chinyu. Ibinalik ko na ang bangkay. Bakit ka pa bababa ng bundok? Tanong ni Yao Meng. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, unti-unti kong nahanap ang sarili kong landas. Sa madaling salita, nahanap ko na ang landas para maging isang martial saint. Kabanata 966, Pagsasanay sa espiritual na kahulugan. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi maiwasan ng lahat na magulat. Kasabay nito, nakaramdam din sila ng bakas ng pressure. Napakahirap na humakbang sa martial saint realm. Sa kasalukuyang panahon, wala ni isang kabataang nakatuntong sa martial saint realm. Sige, hindi na ako makikipag-usap sa inyo. Bababa ako ng bundok. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Kaagad pagkatapos, tumalikod si Chinyu at umalis sa siyam na tuktok na bundok. Pagkatapos bumaba ng bundok, muling bumalik si Chinyu sa Jingdo. Nakasuot siya ng isang set ng sportswear at isang sombrero sa kanyang ulo. Pinigilan din niya ang kanyang panloob na chi sa sukdulan. Kung ang bagay na ito ay talagang ginawa ng Jingdo Martial Arts Association, marahil ito ay simula pa lamang, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Gayunpaman, sa kasalukuyang kakayahan ni Chinyu, wala siyang oras para pakialaman ang anumang bagay. Baka may lakas pa si Chinyu na lumaban sa isang martial saint. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang pangalawang martial saint, malamang na magkakaroon lamang si Chinyu ng mga kwalipikasyon upang tumakas. Sa sandaling ito, iniluan ni Chinyu ang isa pang subo ng dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay agad na pamatla ng ilang shade. Hindi ito magagawa. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na ang aking gininto ang kaibuturan ay mapilayan maya-maya. Hindi maiwasang mapuno ng pag-aalala ang mukha ni Chinyu. Kung hindi niya mareresolba ang Dow injury ng kanyang Golden Core, malamang na imposible para sa kanya na makapasok sa Martial Saint Realm. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at pansamantalang itinapon sa kanyang isipan ang bagay na ito. Sa buong araw, hindi iniwan ni Chinyu ang Jingdo. Nagtago siya sa dilim at lihim na pinagmamasdan ang mga galaw ng iba't ibang dakilang misteryosong kaharian. Ang ilan sa mga disipulo sa misteryosong kaharian na ito ay nagsimula ng magtangka na maging martial saints, ngunit karamihan sa kanila ay ipinagmamalaki ang kanilang lakas sa Martial Arts Academy. Sa gabi, nakahanap si Chinyu ng lugar na pansamantalang matutuluyan. Naghagis siya ng ilang espiritual na bato sa spatial na banal na artifact at pagkatapos ay pinalawak ang isang thread ng espiritual na kahulugan sa spatial na banal na artifact. Matapos ang paghakbang sa spatial artifact, ang ilang mga espiritong bato ay nawala ng walang bakas. Ang lumang bagay na ito ay hindi iniisip na ito ay sira na, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Mabilis siyang naglakad papunta sa paligid ng abyss at umupo. Tapos, sabi niya na may kakaibang tono, matanda na siya, tapos magnanakaw pa siya. Talagang F***ing shameless. Isang tunog ang nagmula sa ilalim ng kalaliman. Munting bastard, sino ang tinutukoy mo? Gumuso si Chinyu, sino ang nakakaalam? Hindi ko alam kung sinong walang hiyang tao ang kumain ng aking mga spirit stone. Ilang spirit stones lang, pero gusto mong maging kakaiba. Kung ito ay 1,000 taon na ang nakalipas, hindi ko ito gugustuhin kahit na ibigay mo ito sa akin. Malamig na umungol ang liwanag. Gumisi si Chinyu, ganun ba? Mayroon pa akong higit sa 1,000 mga espiritong bato dito. Gusto kong ibigay ito sa iyo, ngunit kung ganoon nga, kalimutan mo na iyon. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. Sa sandaling ito, may isa pang paggalaw mula sa ilalim ng kalaliman. Kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng mga espiritual na batong ito, maaari kong subukang makatakas mula sa kailaliman na ito, sabi ng kabilang partido. Tumigil si Chinyu sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya at saglit na natahimik. Tapos, tinanong niya, seryoso ka ba? Marami o mas kaunti? Gayunpaman, kung gusto mong makabawi sa iyong tuktok, natatakot ako na kakailanganin mo ng libu-libong espiritual na mga bato, patuloy niyang sinabi.
Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing, anong uri ng kaharian ang mapahihintulutan kang mabawi ng libong espiritual na batong iyon? Isang martial marquis. O isang martial saint. Hindi dapat maging problema para sa iyo na makabawi sa tuktok ng martial saint realm. Sabi niya. Nang sabihin niya ito, huminto siya saglit at medyo mapang-akit na sinabi, kung makaalis ako sa kailaliman na ito, maaari kong ipahiram sa iyo ang aking kapangyarihan pansamantala. Matagal na walang sinabi si Chinyu. Ang matandang bagay na ito ay malinaw na hindi madaling paniwalaan gaya ng patriarch ng Earthfiend Valley noon. Kung gusto niyang bilhin ang kanyang kapangyarihan ng libre, marahil ay hindi ganoon kadali. Kailangan kong mag-isip ng paraan para pigilan siya, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, agad na iniwan ni Chinyu ang Spatial God Tool na ito. Pagkatapos bumalik sa kanyang orihinal na katawan, kumuha si Chinyu ng ilan pang mga Spirit Stone at itinapon ang mga ito sa Spatial God Tool. Matapos gawin ang lahat ng ito, muling dumating si Chinyu sa paligid ng kalaliman. Paano ito? Nasiyahan ka ba sa iyong pagkain? Nakangiting tanong ni Chinyu. What the f*** are you feeding at the zoo? Do you think I'm a monkey? Ang boses mula sa ibaba ng abyss ay hindi maiwasang magpigil ng kaunting galit. Inikat ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, sabihin mo lang kung gusto mo o hindi. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Gumisi ang kabilang partido at nagsabi, bata, sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa iilan lamang na mga espiritong bato? Nabuhay ako sa loob ng maraming taon, anong uri ng kayamanan ang hindi ko nakita? Kung tretuhin mo ulit akong parang unggoy, lagot ako sa iyo. Ang boses niya ay naglalaman ng malamig na hangarin sa pagpatay. Gumisi si Chinyu, pag-usapan natin ito pagkatapos mong makabuo. Hehe. Sa mahina mong espiritual na pakiramdam, kaya kung itaas ang kamay ko at gawing abo ka, sa oblivion. With that last word, bigla niyang nilakasan ang volume ng boses niya. Ang nakakatakot na panginginig na iyon ay direktang nagpalabo sa espiritual na pakiramdam ni Chinyu ng ilang beses. At ang pangunahing katawan ni Chinyu ay biglang dumura ng isang subo ng dugo. Agad itong naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na ang isang galit na Dagindong ay maaaring makapinsala sa kanyang espiritual na pakiramdam. Ang kahinaan ng espiritual na pakiramdam, ngunit naglakas loob kang maglakad-lakad sa harap ko. Gumisi siya. Pilit na tiniis ni Chinyu ang sakit na dulot ng espiritual na pakiramdam at muling naglakad patungo sa paligid ng kalaliman. Nagmuni-muni siya sandali, pagkatapos ay umupo sa lupa at nagsabi, ang iyong kaharian ay mas mataas kaysa sa akin, kaya ang iyong espiritual na pakiramdam ay natural na mas malakas kaysa sa akin. Ano ang dapat ipagmalaki? Kahit na ang aking kaharian ay mas mahina kaysa sa iyo, ang aking espiritual na pakiramdam ay mas malakas pa rin kaysa sa iyo, siya ay nanunuya. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at pansamantalang sinabi, kung ganoon, maaari bang sanayin ang kapangyarihan ng espiritual na pakiramdam? Hindi ba kalokohan iyon? Malamig na ba maantong hininga ang kabilang partido? Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at medyo sinasadyang sinabi, paano kung ang kapangyarihan ng espiritual na kahulugan ay malakas? Ito ay walang silbi. Hanggat ang kaharian ay sapat na malakas, ito ay sapat na. Hehe. Ang ilalim ng abyss ay hindi napigil ang tumawa. Ang mga taong tulad mo, na walang gaanong karanasan, ay natural na mag-iisip ng gayon. Kung ang iyong espiritual na pakiramdam ay sapat na malakas, ito ay magagawang sorpresahin ka. Kung makakatagpo ka ng isang taong may malakas na espiritual na kahulugan, natatakot ako na hindi mo alam kung paano ka namatay. Nang marinig ito, biglang naintindihan ni Chinyu. Agad siyang tumango at sinabing, salamat. Kapag malakas na ang aking espiritualidad, hahanapin kita muli. Pagkatapos sabihin ito, direktang umalis si Chinyu sa spatial artifact. Matapos bumalik sa kanyang orihinal na katawan, nararamdaman pa rin ni Chinyu ang pinsalang idinulot ng galit na galit sa kanyang banal na pakiramdam. Kinusat niya ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay umitim ang kanyang paningin, at ang kanyang ulo ay nahihilo. Damn!
Parang hindi ganoon kadaling humingi ng tulong sa kanya, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaamo siya, naisip ni Chinyu sa sarili. Malamang na ito ay isang mahabang proseso, ngunit si Chinyu ay hindi nagmamadali. Pagkatapos ng lahat, ang spatial artifact ay nasa kanyang mga kamay. Pagkatapos, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinubukang sanayin ang kanyang espiritual na pakiramdam. Sa kanyang isip, isang maliit na gintong lalaki ang nakaupo na naka-cross-legged. Ang munting gininto ang lalaking ito ay ang espiritual na kahulugan ni Chinyu. Sinubukan niyang ilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam mula sa kanyang glabela, at pagkatapos ay sinubukan niyang gawing material ang kanyang espiritual na pakiramdam upang kunin ang espiritong bato sa kanyang harapan. Sa kasamaang palad, ang espiritual na pakiramdam ni Chinyu ay masyadong mahina. Hindi man lang niya makuha ang kahit isang piraso ng espiritual na kahulugan. Sinasabi na kung ang espiritual na pakiramdam ay sapat na malakas, maaari nitong ilipat ang katawan. Ngunit ngayon, hindi ako makapulot kahit isang batong espiritu. Hindi napigilan ni Chinyu ang buntong hininga. Pagkatapos, ipinadala ni Chinyu ang kanyang espiritual na kahulugan sa Spatial Divine Tool at sinubukang ilipat ang mga halamang gamot sa loob nito. Sa buong magdamag, ang espiritual na pakiramdam ni Chinyu ay bumuti ng husto na halos baliwala lang. Mukhang hindi na ako makakaasa sa pamamaraang ito, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Chinyu na tumingin sa kailaliman. Bahagyang pumipikit ang mga mata niya, parang may nahihirapan. Damn it, wala na akong pakialam. Nagngagat ang ngipin ni Chinyu. Napatingin siya sa abis at biglang tumalon pababa. Kabanata 967, ang ritual ng Sky Blood Rainbow. Ang divine sense ni Chinyu ay mabilis na bumababa patungo sa kailaliman sa ibaba. Ang abis ay tila may isang uri ng pang-akit dahil malapit na nitong lumunin ang banal na kahulugan ni Chinyu. Hahaha, kid, ikaw talaga ang nagkusa na ipadala ang sarili mo sa kamatayan. Saka hindi ako magiging magalang. Malakas na sigaw ng ilaw. Ang liwanag sa ibaba ng abis ay talagang nag-transform sa isang dagwang bibig. Pagtingin sa bibig, ito ay isang nakagigimbal na tanawin. Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi maiwasang magbago ng husto. Dali-dali niyang kinokontrol ang kanyang banal na sentido, sinusubukang pigilan ang mabilis na pagbaba. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng bibig ay napakahusay. Ang divine sense ni Chinyu ay hindi man lang dapat banggitin sa harap nito. Haw. Ang iyong banal na kahulugan ay akin. Ang liwanag ay sumabog sa mga alon ng nasa sabik na pagtawa. Nang malapit ng mahulog ang espiritual na pakiramdam ni Chinyu sa malaking bibig na iyon, nawala ito sa hangin. Ang pangunahing katawan ni Chinyu ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at isang bakas ng pawis ang tumulo sa kanyang noo. Damn! Malapit na. Muntik na akong lumunin niya, ungol ni Chinyu. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, pinunasan ang kanyang baba, at sinabing, ngunit ito ay isang magandang paraan. Sa anumang kaso, maaaring bawiin ni Chinyu ang kanyang divine sense pabalik sa kanyang pangunahing katawan anumang oras. Hanggat nakikita niyang hindi maganda ang takbo ng mga bagay, mabilis niyang maiuurong ang kanyang banal na pakiramdam. Kaya, muling bumalik si Chinyu sa artifact sa kalawakan. Tumayo siya sa bakana ng abis at muling tumalon pababa. Sa pagkakataong ito, ibinuka pa rin ng liwanag ang dagwang bibig nito, sinusubukang lunukin si Chinyu. Ngunit sa kritikal na sandali, binawi ni Chinyu ang kanyang divine sense pabalik sa kanyang pangunahing katawan. 5 beses siyang nagpabalik-balik. Ang liwanag sa ilalim ng abis ay hindi na ito napigilan. Malakas siyang nagmura, munting bastard, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Gumisi si Chinyu at sinabing, ganyan ka ba galit? Dapat kang maging masaya na hiniling ko sa iyo na tulungan mo akong sanayin ang aking banal na sentido. Happy the F***. Anak, kung makakaalis ako sa kailaliman na ito balang araw, tiyak na guguluhin kita. Galit na umuungal ang deep abyss. Pag-uusapan natin ito kapag lumabas ka. Matamlay na nag-inat si Chinyu. F***, nakipaglaro ako sa isang tanga na katulad mo buong gabi. Medyo pagod na ako.
Matutulog na ako, ungol ni Chinyu. Pagkatapos sabihin ito, ibinalik ni Chinyu ang kanyang espiritual na pakiramdam sa kanyang orihinal na katawan. Pagkatapos, humiga siya sa kama at nakatulog ng mahimbing. Gayunpaman, hindi mapayapa si Jingdo ng gabing iyon. Matapos niyang matanggap ang mga utos ni Gu Xinghe, ang kanyang mga aksyon ay naging mas walang prinsipyo. Sa isang gabi lang, ilang mandirigma ang namatay sa kamay ni Hiteng. Ang kanilang panloob na lakas ay ganap na hinigop ni Hiteng, at sila ay nahulog sa lupa tulad ng mga tuyong bangkay. Ang pamamaraang ito ay eksaktong kapareho ng pamamaraan ng paglunok ng langit ni Chinyu. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa mga bangkay na ito, ngunit hindi ito nagdulot ng labis na kaguluhan. Ito ang eksaktong plano ni Gu Xinghe. Gusto niyang dahan-daang mag-ferment ang bagay at hayaan siyang gabayan ito, para unti-unting maghinala ang lahat kay Chinyu. Sa opisina, si Gu Xinghe ay may sigarilyo sa kanyang bibig. Kasabay ng ekspresyon ng kanyang mukha, siya ay mukhang napakabisyo. Young Master Gu, bakit hindi mo hinayaan na siya pumatay ng mga tao ng maramihan at pagkatapos ay direktang maghinala kay Chinyu? Tanong ni Long Mei na nagtataka. Tinulyapan siya ni Gu Xinghe at malamig na bumantong hininga, ang tanga na katulad mo, syempre hindi ka makapag-isip ng maayos. Ang kasalukuyang Chinyu ay napakapopular sa mga martial artist. Kung siya ay masyadong direkta, sa tingin mo ba ay may maniniwala sa kanya? Gusto kong hulaan nila sa sarili nilang panic. Kasabay nito, magpapadala ako ng martial saint para habulin si Chinyu at hindi na siya bibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Nang marinig ito ni Long Mei, hindi niya maiwasang magmukhang medyo nagulat. Kahit na hindi niya inaasahan na si Gu Xinghe, na palaging nananatili sa pangalawang misteryong dimensyon, ay magkakaroon ng ganoong maislan at mabagsik na pag-iisip. Ang isa ay hindi dapat maging isang tao na walang lason. Ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay dapat na walang awa. Itinuring na ito ni Gu Xinghe bilang prinsipyo ng kanyang buhay. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang panig, nagpatuloy si Chinyu sa pagsasanay gaya ng dati. Patuloy niyang nilubog ang kanyang espiritual na pakiramdam sa kailaliman at sinubukang pakawalan ang sarili. Hanggat malapit na niyang mahawakan ang sinag ng liwanag na iyon, mabilis na iuurong ni Chinyu ang kanyang espiritual na pakiramdam. Ang pagsisiyasat sa dulo ng kamatayan ay nagbigay daan kay Chinyu na umunlad ng napakabilis. Bukod dito, ang kanyang estado ng pag-iisip ay mabilis ding bumuti. Sa ganitong bilis, natatakot ako na malapit na akong makapasok sa martial saint stage. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang estado ng pag-iisip ay ganap na sapat upang tumuntong sa yugto ng martial saint. Gayunpaman, hindi pa rin siya malinaw tungkol sa pagpili ng landas. Mga ad ng pop future. Kung makakalusot siya sa martial saint realm, kung gayon ang landas ng cultivation sa hinaharap ay magiging walang kapantay na makinis at makinis. Sa loob ng ilang sunod-sunod na araw, patuloy na nagsisiyasat si Chinyu sa kailaliman. Sa huli, ang liwanag sa abyss ay nagsimulang hindi pansinin si Chinyu. Kahit na mapunta si Chinyu sa ilalim ng abyss at tumayo sa tabi niya, hindi siya mapakali na bigyang pansin siya. TSK. Kaya ganito ang hitsura mo. Tumayo si Chinyu sa gilid ng ilaw at patuloy itong sinusukat. Munting bastard, mas mabuting huwag kang masyadong lumayo, malamig na sabi ng liwanag. Gumisi si Chinyu at sinabing, bakit hindi mo na lang ako sundin at ibigay sa akin ang iyong divine sense? Pagdating ng panahon, hahanapan kita ng isang makapangyarihang katawan. Hehe. Wala akong ibang gusto maliban sa katawan mo, sagot ng kabilang partido. Gumuso si Chinyu at sinabing, kung gayon, sayangin natin ang ating oras. Sa mga sumunod na araw, si Chinyu ay hindi lamang nagsanay araw-araw, ngunit binigyan din ang liwanag na ito ng isang spirit stone. Sa paglipas ng panahon, ang espiritual na pakiramdam ni Chinyu ay naging mas malakas. Maaari na niyang ilipat ang espiritong bato gamit ang kanyang espiritual na pakiramdam. Kasabay nito, sa walang kamatayang sekta ng pagpatay sa hilagang kanluran, nagising si Tian Zuehong. Sa harap niya ay nakatayo ang 12 dosenang puting buto.
Ang bawat isa sa mga puting buto ay naglalaman ng mas malakas na kapangyarihan kaysa dati. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng mga sinag ng madilim na liwanag, na tila nagtatago sila ng isang misteryoso at hindi maarak na kapangyarihan. Bahagyang ipinikit ni Tian Suehong ang kanyang mga mata, at bakas ng kabaliwan ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagtagumpay na rin ako. Tuwang-tuwa si Tian Suehong na halos umungol. Hanggat isinaaktibo ko ang ritual, maaari kong makuha ang espiritual na kamalayan ng karamihan sa mga tao para sa aking paggamit. Sa oras na iyon, ako ay hindi matatalo sa mundo. Ha. Ang tawa ni Tian Suehong ay umalangaw-ngaw sa walang kamatayang sekta ng pagpatay sa mahabang panahon. Ilang sandali pa, dahan-dahang tumayo si Tian Suehong. Malamig niyang sinabi, pumunta sa Jingdo Martial Arts Association ngayon, I activate ang ritual, at I absorb ang espiritual na kahulugan. Kabanata 668, ang pag-aaway ng mga espiritual na pandama. Ang Sky Blood Rainbow ay nagplano ng isang malaking lugar ng lupain. Ang lugar na ito ng lupain ang may pinakamaraming mandirigma. Ilang araw siyang gumugol upang magtayo ng pormasayon sa paligid ng lugar na ito ng lupa. At ang pormasayon na ito ay ang nangungunang pamamaraan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay, isang pamamaraan na maaaring sumipsip ng mga espiritual na pandama ng mga tao. Noon, ang immortal na sekta ng pagpatay ay umasa sa pamamaraang ito para isulong ang kanilang sekta at maging numero 1 sekta sa mundo. Ngayon, muling gagamit si Tian Suehong ng parehong trick, na naglalayong makuha ang espiritual na pakiramdam ng iba para sa kanyang sariling gamit. Malapit sa Jingdo Martial Arts Association, mayroong isang malaking bakanteng espasyo. Ang bakanteng espasyong ito ay tinawag na Martial Arts Discussion Hall, at ito ay minsang ginamit ng Jingdo Martial Arts Association bilang isang lugar para sa lahat ng martial artists sa mundo upang makipagkompetensya. At mula nang mamatay si Lola Chin, ang Martial Arts Discussion Hall ay tuluyan ng inabandona. Matagal-tagal na rin nang walang gumamit nito. Ngayon, nakatayo si Tian Suehong malapit sa paaralan ng martial arts, nagpaplanong gamitin muli ang lupain. Tumingin siya kay Gu Xinghe sa tabi niya at walang pakialam na sinabi, gusto kong maglabas ka ng anunsyo na anyayahan ang lahat ng martial artists sa mundo na pumunta para sa isang pagtitipon. Bahagyang kumunot ang noo ni Gu Xinghe at sinabing may malamig na mukha, inutusan mo ba ako? Ang mga mag-aaral ni Tian Suehong ay biglang naglabas ng madilim na pulang kulay. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Gu Xinghe, itinaas siya sa ere. Maiintindihan mo ito sa ganitong paraan, malamig na sabi ni Tian Suehong. Ang dalawang martial saints sa tabi ni Gu Xinghe ay nagmamadaling sumulong, sinusubukang gumawa ng hakbang. Ads by Pop Future. Ngunit sa sandaling ito, 2 puting buto ang hamarang sa kanyang harapan. Kung ayaw mong mamatay, mawala ka sa gilid, malamig na sabi ni Tian Suehong. Agad na nagbago ang ekspresyon ng dalawang martial saints, at hindi nila maiwasang umatras. Tinagtagal, pinakawalan ni Tian Suehong si Gu Xinghe at sinabing nakatalikod ang kanyang mga kamay, pumunta ka, gawin mo ang sinasabi ko. Kinagat ni Gu Xinghe ang kanyang mga ngipin. Ang ugali ni Tian Suehong ay lalong nagiging mayabang, at si Gu Xinghe ay hindi na makaupo sa parehong antas ng kanya. Ipinaalala rin nito kay Gu Xinghe ang sinabi ni Jai Xing. Maaari ko bang malaman kung ano ang gusto mong gawin? Sabi ni Gu Xinghe na may malungkot na mukha. Walang pakialam na sinabi ni Tian Suehong, wala kang karapatang malaman. Muling nagsikip ang mga mag-aaral ni Gu Xinghe. Bagamat gusto niyang magalit, pilit niyang pinigilan ito nang makita niya ang mga puting buto sa tabi ni Tian Suehong. Pagkatapos, tumalikod si Gu Xinghe at umalis. Hindi niya sinasadyang sinunod ang kahilingan ni Tian Suehong at ipinadala ang imbitasyon. Nang may padala na ang imbitasyon, maraming martial artist ang nakatanggap ng balita. Ang oras ay itinakda para sa 3 araw pagkatapos. Bagamat hindi niya sinabi kung ano iyon, pinalaki ni Gu Xinghe ang kahalagahan ng bagay na ito sa kanyang pahayag. Nang marinig ito ng maraming martial artist, lahat sila ay nagplanong pumunta at makilahok. Si Qin Yu, na nakaupo sa hotel, ay natural na nakakita ng balitang ito.
Isang talk sa Martial Arts Hall. Martial Artists of the World. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hinawakan niya ang kanyang baba at bamulong, ano itong ginagawa ni Gu Xinghe sa oras na ito? Ads by Pop Future. Sa pagtingin sa mga hula ng mga tao sa Martial Arts Forum, lalong sumimangot si Chinyu. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang bagay na ito ay hindi ganoon kadali. Para maging ligtas, pinakamainam na paamuin ang taong iyon sa ilalim ng abyss sa 3 araw na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa panahong ito, ang espiritual na pakiramdam ni Chinyu ay tumaas ng husto, at mayroon na siyang mga kwalifikasyon upang makipag-usap sa kanya. Kaya, hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Agad siyang pumasok sa spatial artifact at diretsyong pumasok sa ilalim ng bangin. Tahimik pa rin ang thread ng liwanag na iyon, at wala itong kahit katiting na reaksyon sa pagdating ni Chinyu. Nilero ni Chinyu ang espiritong bato sa kanyang kamay, pagkatapos ay itinapon ito patungo sa sinulid ng liwanag na iyon. Sa sandaling nabangga ang Spirit Stone, agad itong naging kawalan. Sa sobrang bilis, maging si Chinyu ay natulala. Makikipag-deal ako sa iyo. Tumayo si Chinyu sa tabi niya at nakangiting sinabi. Deal my ass? Get lost. Nagmura ang liwanag ng hindi nag-iisip. Napangiti si Chinyu na nahihiya at sinabing, anong ginagawa mo? Wala pa akong sinasabi, bakit ka nababalisa? F***CQ. You fool me every day. Do you think I will fall for it? Galit na sabi ng kabilang partido. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing, sa pagkakataong ito ay seryoso ako. Masama ang pakiramdam ko. Natatakot akong kailangan ko ang iyong tulong. It's none of my business. Tumanggi ang kabilang partido nang hindi nag-iisip. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, paano ito? Bibigyan kita ng 1,000 espiritong bato at papayag sa iyong kahilingan. Ano sa palagay mo? Nang marinig ito, sa wakas ay nagkaroon ng reaksyon ang liwanag. Seryoso ka? Sabi niya sa malalim na boses. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, pero may hiling ako. Pagkatapos sabihin ito, iniunat ni Chinyu ang kanyang palad, at isang halo ang lumitaw sa kanyang palad. Ang halo na ito ay nilikha ni Chinyu na may bakas ng kanyang sariling espiritual na kahulugan. Ginamit niya ang legacy spell na naiwan ng kanyang ama para lumikha ng spiritual sense confinement spell. Ang bagay na ito ay tinatawag na Silver Hoop Charm. Kung handa kang magsuot nito, maaari kong isaalang-alang ang iyong kahilingan, sabi ni Chinyu. Silver Hoop Charm. Medyo hindi nasisiyahan ang hiwa ng liwanag na iyon. Hindi ka naniniwala sa akin. Nakangiting sabi ni Chinyu, naniniwala ako sa iyo. Maliban kung ako ay isang tulala. Ayokong isuot ang bagay na ito, ang putol ng liwanag na iyon ay humphead. Bagamat sinabi niya iyon, masaya siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Silver Hoop Curse. Ano ang ilang mga bagay? Gusto mo bang bitag ako sa bagay na ito? Kapag nakalabas na ako sa abyss na ito at pumasok sa katawan mo, madali kong mapunit itong Silver Hoop Curse. Pagdating ng oras na iyon, hindi ko lang lulunukin ang iyong espiritual na kahulugan, kundi sakupin ko rin ang iyong katawan. Hindi alam ni Chinyu kung ano ang iniisip niya, kaya matiyagang sinabi niya, kailangan ko man lang na garantiya ang sarili kong kaligtasan, di ba? Ang sira mong espiritual na pakiramdam ay nasa aking katawan. Paano kung saktan mo ako? Ang sinag ng liwanag ay nagkunwaring ayaw at sinabi, kalimutan mo ito. Para sa aking kalayaan, sasang-ayon ako. Iyon ay mas katulad nito, pag-ungol ni Chinyu. Kinuha niya ang Silver Hoop Curse at naglakad patungo sa sinag ng liwanag. Pagkatapos, ikinabit ni Chinyu ang Silver Hoop Curse sa kanyang espiritual na kahulugan. Pagkakabit nito ay agad itong kumislap ng kakaibang liwanag. Nawala ang liwanag at direktang pumasok sa liwanag. Ito ang Silver Hoop Spell. Ang ganitong bagay ay gustong bitag ako. Hindi maiwasan ang liwanag na mapamura sa kanyang puso. Hanggat maglakas loob kang hayaan akong makatakas mula sa kalaliman, ipinapangako kong lalamunan kita hanggang sa wala nang natitira. Bagamat ganoon ang iniisip niya, mahina pa rin siyang ngumuso. Hindi madaling makaalis sa kailaliman, ngunit sa huli, kailangan mong magsuot ng Silver Hoop Spell.
Damn it! Damn it! Kabanata 969, Kooperasyon. Matapos isuot ni Chinyu ang silver hoop charm, umupo siya sa tabi niya. Dahil nagkasundo na tayo, dapat tayong maging tapat sa isa't isa, tama ba? Sabi ni Chinyu. Oo, medyo atubili niyang sabi. Nakangiting sabi ni Chinyu, kung gayon, hayaan mong tanungin kita, ano ang iyong pangalan? Ano ang antas ng iyong paglilinang noong nakaraan? Sino ang nakulong dito? Ang mga tanong na sunod-sunod niyang ibinato ay malinaw na nagpalungkot sa kanya. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang segundo, sa wakas ay sumagot siya, nakalimutan ko na ang aking pangalan. Ang alam ko lang minsan ay nagkaroon ako ng titulo, tinawag na numero 1 mamamatay tao. Noon, ako. So wala kang pangalan. Magyayabang na sana siya nang harangin siya ni Chinyu. Dahil wala kang pangalan, bibigyan kita ng isa. HMM? Simula ngayon, tatawagan kang Taidan, ungol ni Chinyu. IF-sick kita. I'll F-king. Taidan, ano ang antas ng iyong paglilinang? Muli siyang pinutol ni Chinyu. Galit niyang sinabi, huwag mo akong tawaging Taidan. Tawagin mo akong Ozure. Got it? Itali si Dan. Mukhang malalim ang iniisip ni Chinyu. Kung hindi ako mali, dapat ay, nasa tuktok ka ng Martial Saint Realm. O ang Almighty Realm. Hulaan ni Chinyu. Malamig na bumantong hininga si Taidan at sinabing, nasabi ko na noon, ang isang Martial Saint ay hindi karapat-dapat na banggitin sa harap ko. Noon, muntik na akong makalusot sa level ng isang makapangyarihan at makatuntong sa virtual entity. Sa kasamaang palad, nasild ako bago pa ako magkaroon ng oras para gawin iyon. Virtual entity. Hindi maiwasan ni Chinyu na medyo magulat. Hanggang ngayon, hindi pa nakakakilala si Chinyu ng isang eksperto sa stage ng virtual entity. Ang isang Martial Saint ay nasa Nascent Soul Stage, at sa itaas ng Nascent Soul Stage ay ang level ng isang makapangyarihan, na kilala rin bilang Soul Formation Stage. Matapos makapasok sa yugto ng pagbuo ng kaluluwa, ito ay ang pagbabalik sa walang bisa na yugto. At ang Return to Void Stage ay mayroon ding ibang titulo, tinawag itong Santo, o Sinaunang Santo. Sinasabing ang Return to Void Stage ay nagtataglay ng mga dakilang mahiwagang kapangyarihan, at sa pagtataas ng kamay, maaari nitong sirain ang mundo. Ang ganitong uri ng lakas ay talagang walang katulad na kapangyarihan. Kahit isang eksperto na papasok na sa Return to Void Stage ay mapipigilan, kung gayon ang taong pumipigil sa iyo ay malamang na hindi simple. Pulong ni Chinyu. Malamig na sumingot si Taidan at sinabing, hindi ba't kalokohan iyon? Siyempre, kung papasok ako sa Return to Void Stage, mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo. Masyadong tamad si Chinyu para alalahanin ang mga bagay na ito. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, hayaan mong tanungin kita, pagkatapos kitang bigyan ng 1,000 espiritual na bato, saang yugto ka papasok. Ang 1,000 espiritual na bato lamang ay hindi karapat-dapat na banggitin. Sa karamihan, maaari akong makabawi sa yugto ng Martial Saint. Pulong niya. Kumunat ang noo ni Chinyu. Martial Saint Realm. Mas masahol pa ito kaysa sa inaasahan niya. Siyempre, kung mayroon kang 5,000 espiritual na bato, maaari kong mahawakan ang makapangyarihang kaharian. Sa sandaling ito, iniba ni Taidan ang paksa. 5,000. Medyo sobra na. Napakamot ng ulo si Chinyu. Sa kasalukuyan, ang Chinyu ay mayroon lamang halos 5,000 espiritual na bato sa kabuuan. Talagang nag-aatubili siyang ibigay ang lahat ng iyon sa kanya. Hindi ka man lang makatiis na magbigay ng 5,000 espiritual na bato. Kapag ako'y nabuhay muli, babalikan kita para kumita muli, bulong ng bakal na itlog. Seryoso ka ba? Tanong ni Chinyu. Talaga. May kumpiyansa na sabi ng Iron Egg. Saglit na nag-isip si Chinyu, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Dahil doon, iniwan ni Chinyu ang Spatial God Tool. Pagkatapos bumalik sa kanyang orihinal na katawan, kumuha si Chinyu ng mga Spirit Stone mula sa isa pang Spatial God Tool. Sa isang sulyap, ito ay halos 5,000 mga espiritong bato.
Ang bisa ng mga spirit stone na ito ay lampas sa imahinasyon. Nag-aatubili si Chinyu na ibigay ang mga ito ng ganoon lang. Gayunpaman, ang kasalukuyang Chinyu ay talagang nangangailangan ng isang malakas na katulong. Sinasabi na may makalangit na banilye sa pangalawang lihim na kaharian. Kung madadala ako ni Taidan sa pangalawang lihim na kaharian upang kolektahin ang makalangit na banilya, kung gayon ang 5,000 espiritual na bato ay hindi mawawala, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung wala ang makalangit na banilya, imposible para kay Chinyu na makapasok sa Martial Saint Realm. Maging ang kanyang ginintoang core ay lalong masisira. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Chinyu at sinabing, 5,000 na. Kung ayaw mong sumuko, hindi mo mahuhuli ang lobo. Kaya, inilagay ni Chinyu ang lahat ng mga spirit stone na ito sa Spatial God Tool. Sa sandaling ilagay niya ang mga ito, sumunod ang espiritual na pakiramdam ni Chinyu. Sa Spatial God Tool, ang mga espiritong bato ay isa-isang nahuhulog sa kailaliman. Si Chinyu ay nakatayo sa tabi ni Dan, tahimik na pinapanood siyang hinihigop ang mga spirit stone na ito. Sunod-sunod na espiritong bato ang hinihigop sa liwanag. Ang mga espiritong batong ito ay tila hindi nararapat na banggitin sa harap niya. Sa sandaling hinawakan nila, natunaw sila tulad ng mga snowflake na nakakaranas ng heatwave. Napakabilis ng prosesong ito. Wala pang kalahating oras, nawala nang walang bakas ang 5,000 espiritong bato. So fast. Hindi maiwasan ni Chinyu na medyo magulat. Ang sinag ng liwanag ay tahimik, na para bang ito ay nahulog sa katahimikan. Taidan. Pansamantalang tawag ni Chinyu. Sa sandaling ito, biglang nagsimulang manginig ang sinag ng liwanag. Nag-condense siya sa napakabilis na bilis, at sa isang kisap mata, nag-transform siya sa anyo ng tao. Ang taong ito ay halos 1.4 metro lamang ang taas, at ang kanyang hitsura ay medyo pangit. Kaiba sa kahabag-habag na anyo ng bigot sa manibela, may mabisyo at mamamatay tao na aura sa pagitan ng mga kilay ng taong ito, at ang kanyang pares ng mga mata ay nagpang-inig sa mga tao. Panipi tuldok panipi. Maging si Chinyu ay nabigla sa kanyang marangal na anyo. Taidan. Pansamantalang tawag ni Chinyu. Say it again, I'm not called Taidan. Galit niyang sabi. Nakangiting sabi ni Chinyu, Taidan, ipinagmamalaki mo ang iyong sarili. Paano ka napunta sa ganito? Bahagyang ipinikit ni Taidan ang kanyang mga mata. Gumisi siya at nakangising sinabi, alam mo ba kung bakit ako nakipagpatayan sa unang pagkakataon noon? Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ko alam. Dahil may nagsabing pangit ako, sabi ni Taidan na may malamig na mukha. Mula noon, pinatay ko ang sinumang nagsabing pangit ako. Napatay ko ang hindi bababa sa daan-daang libong tao. Paano na? Natatakot ka ba? Nagulat na sabi ni Chinyu, daan-daang libong tao ang nagsabing pangit ka. Kung gayon, tiyak na nagdurusa ka sa iyong puso, tama ba? Sabihin mo sa akin ang totoo, nagtago ka na ba sa kubrekama at umiyak ng palihim? Nakangiting sabi ni Chinyu. Kabanata 970, akin ang katawan. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, nagumbok ang mga ugat sa noo ni Dan. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, iyak ba ang sinasabi ko o hindi? Hindi mo ba naiintindihan ang pangunahing punto? Sige, putulin mo na. Kinuweway ni Chinyu ang kanyang kamay. Wait here. Kapag good mood ako, ilalabas kita. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. Kumunat ang noo ni Taidan. Ano, may balak ka bang iwan ako dito? Napangiti si Chinyu. O ano, bata, mas mabuting huwag kang gumawa ng gulo. Kung pipilitin mo ako, sisirain ko itong space artifact. Sabi ni Taidan na may malungkot na mukha. Gumisi si Chinyu. Natatakot ako na wala kang ganoong kakayahan, tama. Matagal ko nang sinisiyasat ito. Hindi ito isang space artifact. Ito ay isang holo na espesyal na ginawa para sa iyo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Taidan. Malinaw na tama si Chinyu. Sige, kahit hindi ko sirain ang spatial artifact na ito, hindi problema para sa akin na sirain ang mga gamit mo. Malakas na sigaw ni Taidan.
Matapos ihagis ang mga salitang ito, nagmamadali siyang pumunta sa mga kayamanang inilagay sa loob ng spatial artifact ni Chinyu. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu, at nagmamadaling hinabol siya. Huwag kang padalos-dalos, kung hindi, gagamitin ko ang silver hookers, babala ni Chinyu. Gayunpaman, ganap na hindi siya pinansin ni Taidan. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay napakalakas, at maaari na itong maging isang pisikal na anyo. Ang kapangyarihan lamang ng kanyang espiritual na kahulugan lamang ay maaaring sirain ang mga kayamanan ni Chinyu sa imbakan. Mga ad ng pop future. Nang gagamitin na ni Chinyu ang silver hookers, biglang huminto si Taidan. Tinitigan niya ang dalawang bangkay na nasa harapan niya at nakakunot ang noo niyang sinabi, ano ito? Dalawang pangungusap ng pagbabalik sa walang laman na tier corpses. Bumalik sa void tier. Napakamot ng ulo si Chinyu. Palagi kong iniisip na ito ang mga bangkay ng makapangyarihang mga figure. Hindi ko inaasahan na sila ay babalik sa walang bisa na antas. Sinabi ni Taidan na may malungkot na mukha, bakit nasa iyo ang mga bangkay ng pagbabalik sa walang bisa? Oh, kung nagkataon, walang tigil na sabi ni Chinyu. Malungkot pa rin ang mukha ni Taidan. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Kung payag ka, maibibigay ko sa iyo ang bangkay ng virtual entity na ito, sabi ni Chinyu na may mahinang ngiti. Gumuso si Taidan, hindi ko makontrol ang ganitong uri ng bangkay. Mas mabuting itago mo ito para sa iyong sarili. Inikat ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, sige, kung gayon mas mabuting manatili ka rito ng masunurin. Huwag kang mag-alala, papalayain kita sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sabihin ito, lumabas si Chinyu sa space artifact. Bigla siyang nagmulat ng mata at nagkalkula ng oras. Wala pang 2 araw ang natitira bago ang araw ng Martial Arts Discussion Hall. Pinuksan ni Chinyu ang Martial Arts Forum at nakitang marami na ang nagpadala ng mga larawan ng Martial Arts Discussion Hall. Mukhang napakaraming tao ang umalis, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos, kinuha ni Chinyu ang kanyang telepono at tinawagan si Zia Hang. Matapos makonekta ang tawag, nagtanong si Chinyu, maginhawa bang makipag-usap ngayon? Mapait na ngumiti si Zia Hang sa kabilang dulo at sinabing, it's convenient. Idle lang ako ngayon. Maginhawa kahit anong oras. Mga ad ng pop future. Hindi napigilan ni Chinyu ang buntong hininga at sinabing, hindi ko inaasahan na ganito ang kikilos ni Gu Xinghe. Kinawian ni Zia Hang ang kanyang kamay at sinabing, kung may itatanong ka, magtanong lang. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, alam mo ba ang layunin ng pagtatayo ni Gu Xinghe ng ilang martial arts discussion hall? Sinabi ni Zia Hang sa malalim na boses, walang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Hindi nagtagal, si Mei, Jai Xing, at ang iba pa sa tabi ni Gu Xinghe ay walang alam tungkol dito, pati ako. Kahit hindi nila alam. Hindi napigilan ni Chinyu na bahagyang sumimangot. Pero, sa pagkakataong ito, biglang iniba ni Zia Hang ang topic. Kamakailan, si Tian Zuehong ay dumating sa Jingdu Martial Arts Association. Ang bagay na ito ay malamang na gawin ni Tian Zuehong, sabi ni Zia Hang. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Ginawa ito ni Tian Zuehong. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, nakuha ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang madilim. Nakita na ni Chinyu ang mga pamamaraan ni Tian Zuehong noon. Ang layunin niya ay lumunin ang espiritual na kahulugan ng lahat. Nabigo siya noong huling beses na nakulong siya. Sa pagkakataong ito, malamang ay binalak niya itong gawin muli. Damn it! This sky blood rainbow. Hindi napigilan ni Chinyu ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Pagkatapos ng nakaraang pagkatalo, sa pagkakataong ito, tiyak na dadalhin ng Sky Blood Rainbow ang Whitebone Army para tumulong. Sa kakayahan lamang ni Chinyu, tiyak na hindi niya mapigilan ang Sky Blood Rainbow. Nais kong pansamantalang i-lock ang pagkakatali kay Dan sa artifact ng kalawakan. Ngayon ay parang, hindi ko na kaya. Huminga ng malalim si Chinyu. Mga ad ng pop future. Sa pag-iisip nito, gumalaw ang isip ni Chinyu, at direktang naglabas siya ng Iron Egg mula sa spatial artifact.
Pagkatapos ng isang flash ng liwanag, ang espiritual na kahulugan ng Iron Egg ay lumitaw sa harap ni Chinyu. Sa pagtingin sa paligid, unang natigilan ang Iron Egg, pagkatapos ay sinabi niya ng may pananabik at hindi makapaniwala, lumabas ako. Ha. Lumabas na ako. Ang walang pidgel na tawa ni Iron Egg ay nagpakilabot sa tenga ng mga tao hanggang sa sila ay sumakit. Tinapin ni Chinyu ang kanyang mga tainga at ikinaway ang kanyang kamay, sige, tumigil ka sa pagsigaw. Biglang tumingin ang mga mata ni Taidan kay Chinyu at sinabing may mahinang ngiti, maaari ba akong pumasok sa katawan mo? Hindi sumagot si Chinyu ngunit nagtanong, ito ba ang iyong primordial spirit? Kung ito ang primordial spirit, natatakot akong hindi ko ito matitiis. Ano ang pinagkaiba ng primordial spirit at spiritual sense? Malamig na ngumuso si Taidan. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at nagmamadaling nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Baka ang primordial spirit na nilinang ng isang martial saint ay espiritual na kahulugan. Mukhang wala kang alam, sabi ni Taidan na may bahagyang panghahamak. Pilasan mo at sabihin mo. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Naiinip na sabi ni Chinyu. Malamig na sumagot si Taidan at sinabing, sasabihin ko sa iyo pagkatapos kong makapasok sa iyong katawan. Sabihin mo sa akin ngayon, sabi ni Chinyu na may madilim na mukha. Bagamat hindi masaya si Taidan, pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit at ipinaliwanag upang makuha ang katawan ni Chinyu, ang primordial spirit ay isang mas malakas na espiritual na kahulugan. Si Marky Wu ay nililinang ang gininto ang core sa kanyang dantian, at ang martial saint ay naglilinang ng primordial spirit sa kanyang espiritual na kahulugan. Kapag pumasok ka sa nascent soul realm, ang iyong espiritual na pakiramdam ay magiging nascent soul, na karaniwang kilala bilang primordial spirit. Nagmamadaling nagtanong si Chinyu, kung gayon kung mas malakas ang aking espiritual na pakiramdam, mas magiging malakas ang nagsilang na kaluluwa pagkatapos na tumuntong sa martial saint realm, tama ba? Iyon ang dahilan, naiinip na sabi ni Taidan. Maaari mo ba akong pasukin ang iyong katawan ngayon? Malalim ang iniisip ni Chinyu. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya at sinabing, halika. Pagkatapos niyang magsalita, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Isang liwanag na tila pasukan ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Malungkot ang mukha ni Taidan. Sa isang kislap ng kanyang espiritual na pakiramdam, diretso siyang pumasok sa katawan ni Chinyu. Anak, akin na ang katawan mo. Baka sa mukha ni Iron Egg ang mga alon ng kabaliwan.